am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Susan, at good morning mga kapuso. Asahan na po ang lalo pang paglakas ng hangin-amihan sa mga susunod na araw. Magdadala po ito ng malamig na panahon dyan sa Luzon, kaya huwag na po kayong magtaka mga kapuso kung mapansin nyo mas malamig ang inyong mga umaga. Kung titignan naman itong wind forecast map ng The Weather Company, simula Miyerkules po bukas muling lalakas yung pag-ira na hangin-amihan hanggang sa mga susunod na araw po yan. Yan yung hangin na nanggagaling dito sa may mainland Asia o dyan sa may Siberia. Sa Baguio nga, inaasahan na lalo pa ang paglamig ng temperatura. Ngayong araw po ito, posibleng pumalo ng mas mababa pa sa 18 degrees Celsius at hanggang mamayang gabi po yan, mababa yung temperatura. Habang ngayong araw, makararanas naman ng ulan dyan sa northern at central Luzon, lalong-lalo sa ibang bahagi ng Calabarzon at dyan sa may Bicol region hanggang sa may Mindoro. At sa hapon naman po, makakaranas ng ulan itong Central Luzon. Sa Metro Manila, mababa ang tiyasang umulan ngayong araw. Mula po yan umaga hanggang mamayang gabi. At yung init factor natin mga kapuso, posibleng medyo maalinsangan 34 degrees Celsius. Sa Visayas, posible po ang mahinang ulan, lalo na dyan sa may eastern section. At pagdating ng hapon, dyan sa ibang bahagi, katulad dyan sa may Rojas, may mga pagulan. Maging I am ready naman po yung mga taga Mindanao sa mga pagulan mamayang hapon, lalo na dyan sa mga taga Zamboanga Peninsula, dyan sa may ARMM hanggang sa ilang bahagi ng Davao Region at hanggang dyan sa may Soksagen. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Kung may weather question kayo, ready po akong sagutin yan. Mag-post lang sa I Am Ready Facebook page gamit ang hashtag na pagtanong kay Mang Tani. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani. Magandang umaga, mga igan, handang mag-inhibit at maging resource person si Senate President Franklin Drilon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay umano'y overpriced na Iloilo Convention Center o ICC. Aminado si Drilon na maninibago siya dahil kung dati siya ang nagtatanong, ngayon siya na ang tatanungin. Tumanggi naman magkomento si Drilon sa balibalitang pagpakawala ng kampo ni Vice President Jojo Marbinay ang nagrereklamong si Manuel Mejorada. Sa kabila ng napipitong investigasyon, halos tapos na ang Phase 1 ng Convention Center pero nausog po sa Mayo ang target completion ng Phase 2 matapos hindi pumasa sa bidding ang mga sumali. Atraksyon at minsay shopping destination rin tuwing Kapaskuhan ang Policarpio Street sa Mandaluyong City. Bibisitahin nila ang ilan sa mga kumukuti-kutitap na bahay. Love! San? Eto nga, nandito ako ngayon sa harap ng bahay ng tinatawag nilang House of Santa Claus. Ito ay pag-aari ni Mrs. Ching Suba na talaga namang, hindi naman humaling na humaling, kundi talagang tuwang-tuwa sa mga Santa Claus. Kaya itong bahay na ito ay punong-puno ng mga Santa Claus. Makikita natin mula sa pinakamaliliit na figurine hanggang sa pinakamalaking figurine, meron po sila. At ang pinakabagong koleksyon niya, pasok tayo sa loob, ang pinakabagong koleksyon nitong si Mrs. Ching Suba ay itong inflatable na galing pa raw, 12 feet ito ha, galing pa raw ito sa ibang bansa. O diba? Yan po yung isa niyang pinakamalaki. 30 years ito, Susan, ng kanyang pangungulekta. Ang iba raw nito ay binigay pa bilang regalo ng kanyang mga kaibigan. Okay? At bukod dyan, mahilig na rin daw talaga siya, maliit pa, bata pa lang siya, mahilig na siyang mangolekta. No, tinutulungan daw siya ng mga magulang niya para makapag-collect. Kita niyo naman, dito pa lang sa kanyang entrada ng bahay, nandito na lahat ang iba't ibang laki at klase ng mga Santa Claus. Saan dito lang nakakita ng may natutulog o mag-asawa si Mrs. Santa Claus at Mr. Santa Claus. Iba't ibang klase po ng Santa Claus ang makikita natin dito. Maski po dun sa loob ng bahay niya ay ganun din. Puro rin po yan. Hay, ito na si Mrs. Ching. Ma'am, good morning po sa inyo. Naku, napakaganda po ng bahay niyo. Never fail na talagang dadayuhin lagi, ano? Ano po yung pakiramdam pag ganun? Pag dinadayo yung bahay niyo at talaga namang maraming tao po. Sige, tuntua ako.
nagsisihan ako na pagpaligaya tayo ng mga tao, papasaya kahit ganito lang naman tayo. Oo. Ganun. Opo. Ayan, pasok ko tayo sa loob, ano? Dito tayo sa loob, makikita ho natin ang napakarami pa rin nilang mga koleksyon. Meron din siya, wow! Itong mga ito, ma'am, pagkatapos nyong gamitin, anong gagawin ho natin? Paano nyo po yan itinatabi? Nilalagay yan sa bodega. Isa-isang binabalot yan, tapos sinatago, and then nilalagay sa mga kahon. Ganun. Ayun, ganun talagang with love pa rin, and sobrang matindi kayong mag-alaga. Ito lang mga, oo. Ayun, yan yung kanyang pinakayaman. Maraming salamat. Ayan ang mga tao, mga gano'n. Oo. Ito, mga iba gumagalaw niyan. Gumagalaw. May mga gumagalaw din po siyang mga Santa Claus. Ayan. At ang patingin nga po, ay, ang cute. Ay, ang cute, di ba? Ayan, mga kapuso, kita niyo naman, hanggang January 10 po kayong bukas, no? At libre po ito para sa ating mga kababayan. Invite niyo na po sila, Mrs. Oh, sige. Teka, kasi pagka, dito sa loob ng bahay, kung hindi ko makakilala, Ay, hindi ka mapapa. Siyempre, mahirap na. Pero dito sa labas, okay lang. Makikita nyo na Okay. siya. Ayan, punta na po kayo November 15 hanggang January 10 po ang kanilang pagpapakita or pagpapapasok dito po sa kanilang entrada para sa ating mga kababayan. Balik sa iyo, San! Maraming salamat. Laban niyo, Ver. Parami na po ng parami ang mga magkasintahan na nagiging engaged ngayong taon, di ba? Yes, talaga naman. At ang mga umahabol sa listahan, ang kapuso nating si Double O. At last. Oscar Oida, At last. the most sought bachelor in broadcast. Nasungkit na. Most bachelor in town. Yee! Nasungkit na rin. Panoorin niyo po ito, yung kanyang proposal kay MJ. Ang nagiging problema ngayon, sa kapal ng usok, hindi basta-basta makapasok sa loob ang ating mga bumbero. Gabi-gabi laging rumoronda sa Maynila para i-report ang mga krimen at iba pang mahalagang balita. Mapa-aksidente o patayan, wala siyang inaatrasan. Yan si GMA News reporter Oscar Oida na uma-umaga nating nakakasama sa ating balitaan. Marami na ang nagsabi na ang 2014 ay taon ng pag-iibigan dahil sa dami na rin ng mga kasalan. Ang kapuso nating si Oscar tila hindi nagpahuli. Post muna sa pagronda para makasama ang babaeng kanyang minamahal at mamahalin panghabang buhay. Walang iba kundi ang TV5 reporter na si MJ Marfori. At nitong Oktubre lang, nagdesisyon na si Oscar na i-level up ang kanilang pagsasama. Ang magsing-irog, pumasyal sa Bow Bridge sa New York. Walang kaalam-alam si MJ na mga susunod na sandali ay magiging simula na ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Sa tulong ng mga accomplice na nakaposte sa mismong tulay, bumili pa kunwari ng hugis pusong lobo. At maya-maya pa, MJ! Oh my God! We've been together now for a long time. Oh my God! Sila Aga! We've been together now for a long time. And we have bridged our past together. We have crossed bridges of today together. And if you'll allow it, here at Bow Bridge, I intend to cross and build more bridges with you. at dumating na nga ang sandali. Maria Josefina Romualdez, MJ. Oh my God! Say yes to you. Oh my God! It's nice. Gusto ba yan? Yan na nga. Gagawa pa to. Yeah! Did you say yes? Yes! Yes! Woo! Ibinigay naman ni MJ ang matamis niyang oo. Ang dalawang mamamahayag, nagkamabutihan, nagkaibigan, at ngayon, handa nang idiretso ang kanilang kwento sa simbahan. Patunay na hindi hadlang ang magkabilang istasyon sa tunay na pagmamahalan. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Sa ibang balita, magkakasama na ngayon sina Pangulo Aquino, US President Barack Obama, Russian President Vladimir Putin
at yung pamakapangyarihang leader sa APEC Economic Leaders Meeting sa Beijing, China. May report si Cara David. Namangha ang lahat sa engranding pagsalubong ng China sa mga delegado ng 22nd APEC Economic Leaders Meeting sa Beijing, China. Ginanap ang seremonya sa Water Cube o National Aquatic Center. Katabi lang nito ang tanyag na Beijing landmark na Bird's Nest Stadium na dating pinagdausan ng 2008 Summer Olympics. 62,950 square meters ang lawak ng Water Cube na nagdingning sa kulay buhaw nitong ilaw. Lahat din ng kalsada patungo sa venue ay inilawan ng matitingkad na kulay. Sa gilid ng kalsada, libu-libong mga kabataan at cultural dancers ang sumalubong sa mga sasakyan ng mga delegado. Bawat isa sa mga delegado nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga Chino. Pagpasok sa loob ng Water Cube, isa-isang sinalubong ni Chinese President Xi Jinping ang mga leader ng 21 APEC member countries. Sa APEC photo session ng 21 heads of state ng APEC, nakatabi ni Pangulong Aquino ang pinuno ng Brunei na si Sultan Hassan al-Bolkiah at Russian President Vladimir Putin. Pero hindi lang sa mga engrandeng pailaw, gusali at mahigpit na seguridad ang pinagkaabalahan ng China para sa pag-host nito ng APEC. Batid ng China na may problema sila sa Beijing sa larangan ng air pollution at traffic congestion. Mga bagay na ayaw nilang maranasan ng mga leader ng 21 bansa ng Asia-Pacific region sa pagpunta nila sa Beijing. Kaya ilang araw bago magsimula ang APEC Summit, nagdeklara ang Beijing ng 6-day holiday para sa lahat. Kung kaya pagtitingnan mo ngayon ng mga kalsada sa Beijing, halos walang katao-tao. Nagpatupad din sila ng mas mahigpit na odd-even traffic scheme para mabawasan ang mga sasakyan. Para naman mabawasan ang air pollutants, lahat ng construction projects sa Beijing at sa mga karatig nitong lugar, pansamantalang pinatigil. Tinatayang mahigit 2,000 construction sites ang naapektuhan ng shutdown. Mula dito sa Beijing, China, Cara David, GMA News. Sa Tagaytay naman, ako ramdam na ho ang simoy Pasko sa tindi ho ng lamig, lalo na tuwing madaling araw. May live report doon si Haji Rieta. Haji, good morning! Yes, Connie, good morning. At ito ngang hangin na ito talagang mas lalo nakapagpaparamdam na talaga naman napakalamig na ng hangin nga dito sa Tagaytay City at talagang ramdam na itong simoy ng Kapaskuhan. At yung mga nakausap ko kanina, Connie, ay talagang doble na itong suot nilang mga damit bilang pananggalang sa lamig ng panahon. Narito ang ulat. 2 jacket na raw ang sinusuot ngayon ng tricycle driver na si Rodil Albis. Kakaiba na raw kasi ang lamig pagdating ng madaling araw. Bukod sa 2 jacket, may suot pa siyang panloob na damit. Doble na nga po ito. Doble jacket na. So doble na ito. Ito, may jacket ka na panglabas, tsaka may pangloob pa. Tsaka may t-shirt pa. May t-shirt pa. Sa pagmaga itong pa-December na hanggang February. Dire-diretso na po ang lamig niya. Si Jerry Saito naman na isa ring tricycle driver, kinakaya ang lamig dahil maginhawa daw sa pakiramdam. Kaya nagsusot na lang daw siya ng sombrero para panangga sa lamig. Mas malamig na ho ba ngayon? Oo, mas malamig na ngayon. Lalo na papunta ng mga December, lalo na. Hanggang Marso yun eh. So ano ginagawa nyo para magpainit naman ng katawan? Anong mga uminom ba kayo ng... Nagja-jogging. Pero gaano man ang lamig sa Tagaytay, kakaiba naman ang trip ng magkakaibigang ito. Sa halip kasi na magsuot ng makapal na damit, sabay-sabay silang naghubad ng mga damit. Ayon sa kanila, tradisyon na raw nila ito bilang salubong sa malamig na panahon. Parang naging tradisyon na rin namin sa grupo namin na every time magtatagaytay kami, may picture kami dito ng isang nakadamit at isang nakahubad. So ngayon lang, medyo sobrang lamig talaga. Tradisyon eh. Mga nag-stay tayo dito ng ilang oras, talaga nararamdaman natin itong napakalamig na simoy ng hangin at medyo na malakas din kasi itong ihip ng hangin. At yung nasa aking likuran, ang Taal Volcano at talaga mapapansin yung mahamog na lagay ng panahon dito. Connie? Maraming salamat, Haji Rieta. Tadtad naman ang saksak at tama ng bala ang 2 lalaki nang matagpuan sa isang bahay sa Caloocan City. Palaisipan pa rin kung ano ang motibo sa pamaslang, pero ang mismong crime scene hideout umano ng mga holdapper. May report si Athena Imperial.
Hindi raw akalain ni Cristina Isagan na dadatnan niyang duguan at wala ng buhay ang dalawang kasamahan sa bahay sa bagong silang sa Caloocan. Ang kanyang live-in partner na si Eric Bautista at isa pang kasamahan na si Victor Magat, pawang may mga saksak at tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mga 11, ganyan. Anong dinatnan mo? Ayan nga po, ganyan na. Pagbaba ko, niliteran ko, nakita ko po yung kaibigan ko may butas dito. Nakita ko po yung asawa ko, tumakbo na po ako pataas. Kwento ni Isagan, dali-dali siyang tumakbo palabas ng bahay para humingi ng tulong. Ayon kay Laksamana, wala silang alam na kaaway o gulong kinasangkutan ng dalawang biktima. Mga voluntaryo silang humingi ng tulong para dun sa patay. Pandagdag dun sa ng patay. Especially lalo na dito pagka walang kamag-anak, di ba? Iba't ibang klase ng cellphone ang nakita sa loob ng bahay. Mahigit naman sa 10 bala ang narecover ng SOCO sa crime scene. Sa investigasyon, lumalabas na ang pinangyarihan ng krimen, hideout umano ng mga hold-upper. Parang hindi normal na sa kanila na ganun kadami yung cellphone. Pero kiniklaim naman ng asawa na cellphone repair daw sila. Hindi po natin dinidiscount yung possibility na nagkaroon ng onsihan among the members dun sa grupo nila. So sa tingin niyo po may grupo talaga sila or kumbaga... Posible po kasi wala naman tayong nakikita so far na na motibo para pagbabarilin sila diyan. Itinanggi naman ni Isagan na magnanakaw ang mga biktima. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang mga suspect sa insidente. Ay, ito naman ho. Naku, kinilig ko kami, pasensya na. Pero moving on, hanap niyo ho ba'y Christmas decorations na hindi ho naman bubutas ng inyong bulsa? Sinuyod po namin ang ilang lugar sa Maynila kung saan talaga namang abot kaya ang pagbili ng inyong mga Christmas decors. Kaya panoorin po ninyo ang report na ito. Hanap mo ba ang mga nagagandaang home furnishings tulad nito, pero ipit naman sa budget? Pues ituturo namin ang ilan sa mga dapat bisitahing lugar para makamura. Dito sa Quezon Bridge, mabibili ang nagagandahang mga parol na ito. Sa halagang 80 pesos, mabibili nyo na ang cute na parol na ito na may dancing lights. Kung gusto mo naman laki tulad nito, nasa 500 pesos. Maganda rin nakakamura para at least maraming mailalagay doon sa Christmas tree, lalo na yung mga bata sa bahay. Gusto nila maraming mailalagay. So dito ako bumibili para maraming mabili. Dito sa Marikina Market, mabibili rin ang Christmas themed na mga kurtina. 90 pesos hanggang 200 pesos ang bawat isa, pero mas makakamura ka kung bibili ng maramihan. 30 to 50 pesos naman ang pillowcase, 100 pesos naman ang ref cover. Kung gusto mo naman makapiling si Santa Claus ngayong Pasko, magtungo dito sa isang shop sa Provident Village, Marikina para makamura. Made of fiber resin po siya. So kahit gawin po siyang outdoor, hindi po siya madaling mag-fade or nagtumutuklap ang color. Payo naman ang mga nagtitinda ngayon pa lang ay bumili na habang mura. Bagyan naman babagsak rin ang presyo ilang araw bago magpasko. Pero asahan na dagsana ang mga mamimili. Kapapasok lang po ng balita, nagbanggaan po ang dalawang truck sa C3 Corner A. Bonifacio at may ilan po si Oscar Oida. Oka. Sa ito ay medyo nakaka-apekto na itong nangyaring aksidente dito sa may trapiko, dito sa may C3 bago sumapit sa kanto ng Sergeant Rivera. Mangyari pasado alas 3 paigan nang maganap ang aksidente, isang trailer truck ang sumalpok sa sinusundan niyang isa pang dambuhalang truck. Ngayon sa lakas ng pagkakasalpok, talagang naipit ng gusto yung driver ng trailer truck dahilan para kung kailanganin gumamit ng mga tinatawag na power tools, yung mga rescuer na nagsipag-responde at tumagal-tagal din bago naialis nila sa pagkakaibit etong driver na nakininalala sa pangalang Feliciano Bayeta. At sa kabutihang palad naman Igan ay agad din siyang naitakbo sa pinakamalapit na ospital. Yun nga lang, itong truck na sinasakyan na naturang driver hanggang sa mga sandaling ito ay nakabalandra pa rin dito sa bahaging C3. Ang kwento ng pahinante ng truck, Igan, ay nawalan daw sila ng preno pero git nila bago sila umalis ng kanilang garahe ay sinek pa raw nila ang kanilang sakyan at noon daw ay wala pa naman itong problema. Sa mga sandaling ito ay patuloy ang investigasyon ng mga traffic investigator sa pangyayari. Igan? Maraming salamat, Oscar. Ulat panahon muna tayo, pero wisyo ang dulot ng malakas na ulan sa Davao City kagabi.
Marami po sa mga sakyan at tumirik at may ilang pang nalulubog sa baha. Mula sa Davao, may live report si Helen Canyola. Helen, good morning. Good morning, Igan. Muli na namang bumuhos ang malakas na ulan kagabi dito sa Davao City kaya nagdulot ito ng pagbaha at matinding daloy ng trapiko. Bumaha na naman na kagabi sa ilang area sa Davao City matapos umulan ng malakas. Ang resulta, matinding traffic lalo na sa downtown area. Marami ring sasakyan ang tumirik. Nakunan din ng GMA News ang isang lalaki na nalubog na sa baha matapos bahain ang crossing ulas dito sa Davao City. Ilan sa mga pasahero ang late nang nakauwi. Pero ayon sa ilang mga Davaoenyo, sanay na sila sa ganitong sitwasyon dahil halos tuwing umuulan, ito na ang kanilang nararanasan. Igan, pagkaraan nga ng ilang oras matapos ang ulan kagabi ay agad ding humupa ang tubig baha dito sa crossing ulas. Ngunit ngayong umaga ay inaasahan na naman ang matinding daloy ng trapiko dito sa junction. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Helen Canyola ng GMA Davao. Magandang umaga, mga Igan. Pinalabas ang mga empleyado ng isang gusali sa Makati City kagabi. Bakit nakatanggap kasi ng tawag na may sasabog umanong bomba sa gusali. Darito ang report ni Haji Rieta. Nabulabog at naglabasan ang mga empleyado ng isang gusali sa Hilpuyat Street, corner Chino Rosas Avenue, Makati City. Isang bomb threat kasi ang kumalat pasado alas 9 ng gabi. Noong umpisa, wala raw kamuwang-muwang ang mga empleyado at bigla na lang daw silang pinalabas ng mga gwardya. Basta we're just advised to evacuate our place. So without any reason. Pero dito ko lang nalaman sa baba na may bomb threat daw. Isang tawag daw ang natanggap ng Makati Police mula sa mga security guard ng nasabing gusali na may bomb threat sa ika-30 palapag. Agad namang pinuntahan ng mga taga-EOD ang gusali at pinalabas ang mga empleyado ng gusali. Si John Marcarel na papasok pa lang sana sa trabaho, agad hinarang daw ng mga gwardya. May bomb threat po na naganap, sir. So kung papasok daw po kami, pinalabas na lang kasi medyo delikado na rin sa loob, kung totoo man. Nagulat nga kami, may SWAT dito sa labas, kala ko may shooting lang. Inabot ng mahigit 1 oras ang pag-imbestiga ng otoridad at kalaunan ay idinlakarang negatibo sa bombang buong gusali. Ito ang unang balita sa lungsod ng Makati. Haji Rieta reporting. Samantala ngayong araw po nakatakdang ilibing si Elaine Coneta. Sa ulat ng Philippine Entertainment Portal, isang maiksing mensahe ang ipinost ng megastar tungkol sa kanyang namayapang ina. Anya, mahal na mahal daw niya ito at mamimiss. Sa Instagram account naman ng apong si Casey Concepcion, pinuri niya ang kanyang tinawag na Super Lola. Itinuturing rin ng aktres na isang regalo ang pagmamahal ng kanyang mamita. Pasado 1:00 ng hapon, magkakaroon ng misa sa Santuario de San Antonio bago ihatid ang kanyang mga labi sa Manila Memorial Park. Arestado ang 6 na estudyante at isang assistant teacher sa Laguna matapos mahuli umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. 2 sa mga estudyanteng nahuli, estudyante pa ng kursong criminology. Sa pamamagitan ng buy-bust operation, nakuha sa kanila ilang sachet ng pinaghinalaang droga, mga drug paraphernalia at perang ginamit umano sa pagbili ng droga. Hindi naman nagpa-interview ang mga nahuli. Nakikipag-ugnay na ang pulisya sa universidad kung saan nag-aaral at nagtuturo ang mga biktima. Magsasagawa naman daw ng sariling investigasyon ang universidad. Naharap sa kasong violation of Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nahuli. Samantala, iniimbestigahan na ng NBI ang umano'y anomalya sa pagbili ng Department of Health ng mga bakuna kontra pulmonya. Tila iba kasi ang bakunang binili ng ahensya sa inirekomenda sa kanila ng World Health Organization. Sangkot dito ang kalihim ng ahensya na si Secretary Enrique Ona na naka-leave ngayon sa trabaho sa personal at medical na dahilan. Ipapatawag din si Assistant Secretary Eric Tayag. Dati nang sinabi ni Pangulong Aquino na dapat magpaliwanag si Ona kaugnay naman ng programa sa pagbabakuna. Handa naman daw ang DOH na makipagtulungan sa investigasyon. Wala pang pahayag sina Ona at Tayag sa ngayon. Huli ka, umunoy paninikil ng isang traffic enforcer sa isang motorista sa panulukan ng Osmeña Highway at Quirino sa lungsod ng Maynila. Kita-kita sa video ang pagsilid ng enforcer na si Val Maninang. Sa nakuha mo na niyang kotong. Kung hindi sa kalye, sa police outpost umano, nagaganap ang aregluhan. Dati nang nahuli kang puyang si Maninang at nasibak na rin sa pwesto. Pinaimbisigahan na
ni Vice Mayor Isko Moreno kung paano nakabalik sa trabaho si Maninang. Itinanggi naman ni PNP Chief Police Director General Alan Purisima na bumili siya ng ekta-ektaryang lupain sa Talisay, Batangas. Base po sa ilang report, mayroon umanong 9 at kalahating ektaryang lupain na binili si Purisima sa Batangas na wala sa kanyang SALN. Nahati raw ang lupa sa 11 titulo noong 2007 pero nanatili sa pangalan ni Purisima at ng isang Oscar Lito Mapalo na isa umanong opisyal ng Army. Paiimbestigahan na ni Purisima kung sino ang nagpapakalat ng paratang. Mga kapuso, Martes na, araw din ho ng debosyon kay San Isidro Labrador. Dinarayo nga tuwing Martes ang simbahan ni San Isidro sa Pulilan, Bulacan dahil sa isang healing mass. At naroon po ang ating kasamang si Rhea Santos. Rhea, good morning! Mga kapuso, ang araw ng Martes ay araw ng debosyon sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro at nandito nga tayo sa parokya ng San Isidro Labrador dito po sa Pulilan, Bulacan kung saan dinarayo yung kanilang misa dito. Ito nga alas 6 ng umaga na misa dahil matapos po nito ay nagkakaroon ng healing session sa pangunguna ng healing priest na si Father Mar Ladra. Isa po siyang healing priest sa loob ng 15 taon na at tuwing Martes nga pagkatapos ng misa ay nagkakaroon po ng healing session si Father Ladra. At maswerte po tayo dahil makakasama po siya natin ngayong umaga. Father Ladra, please join me. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Rhea. How are you? Mabuti po. It's our privilege to be here. Father, ano pong nagaganap mismo dito sa healing session matapos po ang misa? Tuwing Martes, ito ay actually debosyon ng mga taga rito sa Pulilan kay San Isidro Labrador. Bilang patron ng mga magsasaka. And then after the Mass, we have our healing. At maraming tao ang dumadalo at pinagagaling ng Diyos at pinagpapala ng Panginoon. Dalawang session po ito sa umaga at sa gabi. Meron din po? Yeah. We have also in the afternoon, 5:30 in the afternoon. At napakaraming tao ang dadalo. Marami pong storya ng paggaling, no? Yeah. Spiritual o physical. Can you share a few, Father? Yes, there are a lot of healing testimonials na natatanggap namin sa mga tao. Kagaya halimbawa ng paggaling sa mga sakit na cancer, sakit sa puso, at ganoon din naman may mga taong gumagaling sa kanilang kalooban na nagbabalik loob sa ating Panginoon Diyos dahilan sa lakas at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alright. Preparasyon para sa pagdating ng Santo Papa sa Enero. Aktibo ho ba ang parokya ng San Isidro sa pagdating ho ng Santo Papa? Aktibo ang parokya sa pagdating ng Santo Papa sa paghanda. At ito'y upang ipalaganap yung tinatawag na The Journey of Mercy and Compassion na pangungunahan ni Pope Francis. At kami naniniwala na ang Healing Mass ay isang pagpapahayag ng pagmamahal at awa ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyo, Father Ladra. Thank you very much, mga kapuso. Father Mar Ladra, isa pong healing priest at siya pong parish priest dito po sa San Isidro Labrador Parish sa Pulilan, Bulacan. At yan po ang pinakauli mula dito. Back to studio. Maraming salamat, Rhea. Magandang umaga po. Ito po ang News TV Live. Nakatakdang sunugin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang bilyon-bilyong pisong halaga ng nasamsam nitong iligal na droga. Mula sa 13 Martirez sa Cavite may report si Chase Sabale. Che? Maris, may 2.25 billion pesos ng ipinagbabawal na gamot ang sasailalim ngayon sa incineration sa barangay Aguado, 13 Martirez, Cavite sa pangunguna pa rin ng PDEA. Ang mga nasamsam ng PDEA na mga pinagbabawal na gamot sa kanilang operasyon ay galing sa iba't ibang korte sa buong Luzon. Ang shabu ang pinakamalaking susunugin na may timbang na 559,716.8 grams na ibinebenta sa presyong 4,000 pesos kada gramo. Ang kabuang halaga ng susunuging shabu ay nasa 2.2 billion pesos. Susunod naman dito ang cocaine na may timbang na 1,032.5 grams na may presyong 6,000 pesos bawat gramo. Ang kabuang halaga ng susunugin ng cocaine ay nasa humigit kumulang 6.2 million pesos. Pumapangatlo naman ang marijuana na nasa 901.3 grams. Ang bawat gramo nito ay nasa 50 pesos naman. Ang kabuang halaga ng marijuana na susunugin ay nasa 45,065 pesos. Pang-apat naman ang sangkap na ephedrine na ginagamit para makagawa ng shabu.
may bigat itong 67.7 grams na nagkakahalaga ng 350 pesos bawat gramo. Ang kabuang halaga ng susunugin na ephedrine ay nasa 23,695 pesos. May sasama ring Valium na 1.1 grams na nagkakahalaga ng humigit kumulang 43 pesos. Kasama sa mga illegal drugs na sisirain ay mga expired medicine na may 16,000 grams. Ang pinakamalaking kontribusyon sa methamphetamine ay galing sa Branch 75 Olongapo RTC na may bigat na 433,236 grams at mula sa Branch 12 ng Lipa, Batangas naman na may bigat na 101,000 grams. Nakatakdang magsimula ang pagsusunog ganap na alas 10 ng umaga mamaya. Maris? Maraming salamat, Jay Sabale. Nagkalat na basura at bato sa daan ang tumambad sa mga taga-Kidapawan City ngayong umaga dahil sa malakas na buhos na ulan kagabi. Sa halos 2 oras lang na ulan, umapaw na ang mga waterways sa lungsod, kaya mabilis na binaha ang mga pangunahing kalsada. Marami ring mga pasahero ang stranded. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Wala naman pong naiulat na nasaktan o mga ari-ari ang labis na napinsala ng pagbaha. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Susan, at good morning mga kapuso. Asahan na po ang lalo pang paglakas ng hangin amihan sa mga susunod na araw. Magdadala po ito ng malamig na panahon dyan sa Luzon, kaya huwag na po kayong magtaka mga kapuso kung mapansin nyo mas malamig ang inyong mga umaga. Kung titignan naman itong wind forecast map ng The Weather Company, simula Miyerkules po bukas muling lalakas yung pag-ira na hanging amihan hanggang sa mga susunod na araw po yan. Yan yung hangin na nanggagaling dito sa may mainland Asia o dyan sa may Siberia. Sa Baguio nga, inaasahan na lalo pa ang paglamig ng temperatura. Ngayong araw po ito, posibleng pumalo ng mas mababa pa sa 18 degrees Celsius at hanggang mamayang gabi po yan, mababa yung temperatura. Habang ngayong araw, makararanas naman ng ulan dyan sa northern at central Luzon, lalong-lalo sa ibang bahagi ng Calabarzon at dyan sa may Bicol region hanggang sa may Mindoro. At sa hapon naman po, makakaranas ang ulan itong Central Luzon. Sa Metro Manila, mababa ang tiyasang umulan ngayong araw. Mula po yan umaga hanggang mamayang gabi. At yung init factor natin mga kapuso, posibleng medyo maalinsangan 34 degrees Celsius. Sa Visayas, posible po ang mahinang ulan, lalo na dyan sa may eastern section. At pagdating ng hapon, dyan sa ibang bahagi, katulad dyan sa may Rojas, may mga pagulan. Maging I am ready naman po yung mga taga Mindanao sa mga pagulan mamayang hapon, lalo na dyan sa mga taga Zamboanga Peninsula, dyan sa may ARMM hanggang sa ilang bahagi ng Davao Region at hanggang dyan sa may Soksagen. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Kung may weather question kayo, ready po akong sagutin yan. Mag-post lang sa I Am Ready Facebook page gamit ang hashtag na pagtanong kay Mang Tani. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani. Magandang umaga! Mga igan, handang mag-inhibit at maging resource person si Senate President Franklin Drilon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay umano'y overpriced na Iloilo Convention Center o ICC. Aminado si Drilon na maninibago siya dahil kung dati siya ang nagtatanong, ngayon siya na ang tatanungin. Tumanggi naman magkomento si Drilon sa balibalitang pagpakawala ng kampo ni Vice President Jojo Marbinay ang nagrereklamong si Manuel Mejorada. Sa kabila ng napipitong investigasyon, halos tapos na ang Phase 1 ng Convention Center pero nausog po sa Mayo ang target completion ng Phase 2 matapos hindi pumasa sa bidding ang mga sumali. Atraksyon at minsay shopping destination rin tuwing Kapaskuhan ang Policarpio Street sa Mandaluyong City. Bibisitahin nila bang ilan sa mga kumukuti-kutitap na bahay. Love! San? Eto nga, nandito ako ngayon sa harap ng bahay ng tinatawag nilang House of Santa Claus. Ito ay pag-aari ni Mrs. Ching Suba na talaga namang, hindi naman humaling na humaling, kundi talagang tuwang-tuwa sa mga Santa Claus. Kaya itong bahay na ito ay punong-puno ng mga Santa Claus. Makikita natin mula sa pinakamaliliit na figurine hanggang sa pinakamalaking figurine, meron po sila. At ang pinakabagong koleksyon niya, pasok tayo sa loob, ang pinakabagong koleksyon nitong si Mrs. Ching Suba ay itong inflatable
na galing pa raw, 12 feet ito ha, galing pa raw ito sa ibang bansa. O diba? Yan po yung isa niyang pinakamalaki. 30 years ito, Susan, ng kanyang pangungulekta. Ang iba raw nito ay binigay pa bilang regalo ng kanyang mga kaibigan. Okay? At bukod dyan, mahilig na rin daw talaga siya, maliit pa, bata pa lang siya, mahilig na siyang mangolekta. No, tinutulungan daw siya ng mga magulang niya para makapag-collect. Kita niyo naman, dito pa lang sa kanyang entrada ng bahay, nandito na lahat ang iba't ibang laki at klase ng mga Santa Claus. Saan dito lang nakakita ng may natutulog o mag-asawa si Mrs. Santa Claus at Mr. Santa Claus. Iba't ibang klase po ng Santa Claus ang makikita natin dito. Maski po dun sa loob ng bahay niya ay ganun din. Puro rin po yan. Hi, ito na si Mrs. Ching. Ma'am, good morning po sa inyo. Naku, napakaganda po ng bahay niyo. Never fail na talagang dadayuhin lagi. Ano po yung pakiramdam pag ganun? Pag dinadayo yung bahay niyo at talaga namang maraming tao pupunta. Sige, tuntua ako. Bayang, nagsisihan ako na pagpaligaya tayo ng mga tao. Papasaya kahit ganito lang naman tayo. Oo. Opo. Ayan, pasok ko tayo sa loob. Ano? Dito tayo sa loob. Makikita ho natin ang napakarami pa rin nilang mga koleksyon. Meron din siya, wow! Itong mga ito, ma'am, pagkatapos nyong gamitin, anong gagawin ho natin? Paano nyo po yan itinatabi? Nilalagay yan sa bodega. Isa-isang binabalot yan, tapos sinatago, and then ilalagay sa mga kahon. Ganun. Ayun, ganun talagang with love pa rin, and sobrang matindi kayong mag-alaga. Ito lang mga, oo. Ayun, yan yung kanyang pinakayaman. Maraming salamat. Ayan ang mga tao, mga gano'n. Oo. Ito, mga iba gumagalaw niyan. Gumagalaw. May mga gumagalaw din po siyang mga Santa Claus. Ayan. At ang patingin nga po, ay, ang cute. Ay, ang cute, di ba? Ayan, mga kapuso, kita niyo naman, hanggang January 10 po kayong bukas, no? At libre po ito para sa ating mga kababayan. Invite niyo na po sila, Mrs. Oh, sige. Kasi pagka dito sa loob ng bahay, kung hindi ko makakilala, hindi ka mapapa. Siyempre, mahirap na. Pero dito sa labas, okay lang. Okay. Ayan, punta na po kayo November 15 hanggang January 10 po ang kanilang pagpapakita or pagpapapasok dito po sa kanilang entrada para sa ating mga kababayan. Balik sa iyo, San. Maraming salamat. Laban niyo, Ver. Parami na po ng parami ang mga magkasintahan na nagiging engaged ngayong taon, di ba? Yes, talaga naman. At ang mga umahabol sa listahan, ang kapuso nating si Double O. At last. At last. Oscar Oida. At last. The most sought bachelor in broadcast. Nasungkit na. Most sought bachelor in town. Yeah. Nasungkit na rin. Panoorin niyo po ito, yung kanyang proposal kay MJ. Ang nagiging problema ngayon sa kapal ng usok, hindi basta-basta makapasok sa loob ang ating mga bumbero. Gabi-gabi laging rumoronda sa Maynila para i-report ang mga krimen at iba pang mahalagang balita. Mapa-aksidente o patayan, wala siyang inaatrasan. Yan si GMA News reporter Oscar Oida na umaumaga nating nakakasama sa ating balitaan. Marami na ang nagsabi na ang 2014 ay taon ng pag-iibigan dahil sa dami na rin ng mga kasalan. Ang kapuso nating si Oscar tila hindi nagpahuli. Post muna sa pagronda para makasama ang babaeng kanyang minamahal at mamahalin panghabang buhay. Walang iba kundi ang TV5 reporter na si MJ Marfori. At nitong Oktubre lang, nagdesisyon na si Oscar na i-level up ang kanilang pagsasama. Ang magsing-irog pumasyal sa Bow Bridge sa New York. Walang kaalam-alam si MJ na mga susunod na sandali ay magiging simula na ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Sa tulong ng mga accomplice na nakaposte sa mismong tulay, bumili pa kunwari ng hugis pusong lobo. At maya-maya pa, MJ! Oh my God! We've been together now for a long time. Oh my God! We've been together now for a long time. And we have bridged our paths together. We have crossed bridges of today together. And if you'll allow it,
here at Bow Bridge. I intend to cross and build more bridges with you. At dumating na nga ang sandali. Maria Josefina Romualdez, MJ. Oh my God! CS2. Oh my God! It's nice. Gusto ba yan? Yan na nga. Yeah! Did you say yes? Yes! Yes! Ibinigay naman ni MJ ang matamis niyang oo. Ang dalawang mamamahayag, nagkamabutihan, nagkaibigan, at ngayon, handa nang idiretso ang kanilang kwento sa simbahan. Patunay na hindi hadlang ang magkabilang istasyon sa tunay na pagmamahalan. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Sa ibang balita, magkakasama na ngayon sina Pangulong Aquino, US President Barack Obama, Russian President Vladimir Putin, at yung pamakapangyarihang leader sa APEC Economic Leaders Meeting sa Beijing, China. May report si Cara David. Namangha ang lahat sa engranding pagsalubong ng China sa mga delegado ng 22nd APEC Economic Leaders Meeting sa Beijing, China. Ginanap ang seremonya sa Water Cube o National Aquatic Center, katabi lang nito ang tanyag na Beijing landmark na Bird's Nest Stadium na dating pinagdausan ng 2008 Summer Olympics. 62,950 square meters ang lawak ng Water Cube na nagdingning sa kulay bughaw nitong ilaw. Lahat din ng kalsada patungo sa venue ay inilawan ng matitingkad na kulay. Sa gilid ng kalsada, libu-libong mga kabataan at cultural dancers ang sumalubong sa mga sasakyan ng mga delegado. Bawat isa sa mga delegado nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga Chino. Pagpasok sa loob ng Water Cube, isa-isang sinalubong ni Chinese President Xi Jinping ang mga leader ng 21 APEC member countries. Sa APEC photo session ng 21 heads of state ng APEC, nakatabi ni Pangulong Aquino ang pinuno ng Brunei na si Sultan Hassan al-Bolkiah at Russian President Vladimir Putin. Pero hindi lang sa mga engrandeng pailaw, gusali at mahigpit na seguridad ang pinagkaabalahan ng China para sa pag-host nito ng APEC. Batid ng China na may problema sila sa Beijing sa larangan ng air pollution at traffic congestion. Mga bagay na ayaw nilang maranasan ng mga leader ng 21 bansa ng Asia-Pacific region sa pagpunta nila sa Beijing. Kaya ilang araw bago magsimula ang APEC Summit, nagdeklara ang Beijing ng 6-day holiday para sa lahat. Kung kaya pagtitingnan mo ngayon ng mga kalsada sa Beijing, halos walang katao-tao. Nagpatupad din sila ng mas mahigpit na odd-even traffic scheme para mabawasan ang mga sasakyan. Para naman mabawasan ang air pollutants, lahat ng construction projects sa Beijing at sa mga karatig nitong lugar, pansamantalang pinatigil. Tinatayang mahigit 2,000 construction sites ang naapektuhan ng shutdown. Mula dito sa Beijing, China, Cara David, GMA News. Sa Tagaytay naman, ako ramdam na ho ang simoy Pasko sa tindi ho ng lamig, lalo na tuwing madaling araw. May live report doon si Haji Rieta. Haji, good morning! Yes, Connie, good morning. At ito ngang hangin na to talagang mas lalo nakapagpaparamdam na talaga naman napakalamig na ng hangin nga dito sa Tagaytay City at talagang ramdam na itong simoy ng Kapaskuhan. At yung mga nakausap ko kanina, Connie, ay talagang doble na itong suot nilang mga damit bilang pananggalang sa lamig ng panahon. Narito ang ulat. 2 jacket na raw ang sinusuot ngayon ng tricycle driver na si Rodil Albis. Kakaiba na raw kasi ang lamig pagdating ng madaling araw. Bukod sa 2 jacket, may suot pa siyang panloob na damit. Doble na nga po ito. Doble yung jacket na. So doble na ito. Ito, may jacket ka na panglabas, tsaka may pangloob pa. So may t-shirt pa. May t-shirt pa. Sa pagmaga itong pa-December na hanggang February. Dire-diretso na po ang lamig niya. Si Jerry Saito naman na isa ring tricycle driver, kinakaya ang lamig dahil maginhawa daw sa pakiramdam. Kaya nagsusot na lang daw siya ng sombrero para panangga sa lamig. Mas malamig na ho ba ngayon? Oo, mas malamig na ngayon. Lalo na papunta ng mga December, lalo na. Hanggang Marso yun eh. So ano ginagawa nyo para magpainit naman ng katawan? Anong mga uminom ba kayo ng... Nagja-jogging. Pero gaano man ang lamig sa Tagaytay, kakaiba naman ang trip ng magkakaibigang ito. Sa halip kasi na magsuot ng makapal na damit, sabay-sabay silang naghubad ng mga damit. Ayon sa kanila,
tradisyon na raw nila ito bilang salubong sa malamig na panahon. Parang naging tradisyon na rin namin sa grupo namin na every time magtatagaytay kami, may picture kami dito ng isang nakadamit at isang nakahubad. So ngayon lang, medyo sobrang lamig talaga. Tradisyon eh. Mga nag-stay tayo dito ng ilang oras, talaga nararamdaman natin itong napakalamig na simoy ng hangin at medyo na malakas din kasi itong ihip ng hangin. At yung nasa aking likuran ang Taal Volcano at talagang mapapansin yung mahamog na lagay ng panahon dito. Connie? Maraming salamat, Haji Rieta. Tadtad naman ng saksak at tama ng bala ang dalawang lalaki nang matagpuan sa isang bahay sa Caloocan City. Palaisipan pa rin kung ano ang motibo sa pamaslang, pero ang mismong crime scene hideout umano ng mga holdapper. May report si Athena Imperial. Hindi raw akalain ni Cristina Isagan na dadatnan niyang duguan at wala ng buhay ang dalawang kasamahan sa bahay sa bagong silang sa Caloocan. Ang kanyang live-in partner na si Eric Bautista at isa pang kasamahan na si Victor Magat, pawang may mga saksak at tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mga 11, ganyan. Anong dinatnan mo? Ayan nga po, ganyan na. Pagbaba ko, nilaiteran ko, nakita ko po yung kaibigan ko may butas dito. Nakita ko po yung asawa ko, tumakbo na po ako pataas. Kwento ni Isagan, dali-dali siyang tumakbo palabas ng bahay para humingi ng tulong. Ayon kay Laksamana, wala silang alam na kaaway o gulong kinasangkutan ng dalawang biktima. Mga voluntaryo silang humingi ng tulong para dun sa patay. Pandagdag dun sa ng patay. Especially lalo na dito pagka walang kamag-anak, di ba? Iba't ibang klase ng cellphone ang nakita sa loob ng bahay. Mahigit naman sa 10 bala ang narecover ng SOCO sa crime scene. Sa investigasyon, lumalabas na ang pinangyarihan ng krimen, hideout umano ng mga holdapper. Parang hindi normal na sa kanila na ganun kadami yung cellphone. Pero kiniklaim naman ng asawa na cellphone repair daw sila. Hindi po natin dinidiscount yung possibility na nagkaroon ng onsihan among the members dun sa grupo nila. So sa tingin niyo po may grupo talaga sila or kumbaga... Posible po kasi wala naman tayong nakikita so far na na motibo para pagbabarilin sila diyan. Itinanggi naman ni Isagan na magnanakaw ang mga biktima. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang mga suspect sa insidente. Ito naman ho, naku, kinilig ko kami, pasensya na. Pero moving on, hanap niyo ho ba'y Christmas decorations na hindi ho naman bubutas ng inyong bulsa? Sinuyod po namin ang ilang lugar sa Maynila kung saan talaga namang abot kaya ang pagbili ng inyong mga Christmas decors. Kaya panoorin po ninyo ang report na ito. Hanap mo ba ang mga nagagandahang home furnishings tulad nito, pero ipit naman sa budget? Pues ituturo namin ang ilan sa mga dapat bisitahing lugar para makamura. Dito sa Quezon Bridge, mabibili ang nagagandahang mga parol na ito. Sa halagang 80 pesos, mabibili nyo na ang cute na parol na ito na may dancing lights. Kung gusto mo naman laki tulad nito, nasa 500 pesos. Maganda rin nakakamura para at least maraming mailalagay doon sa Christmas tree. Lalo na yung mga bata sa bahay, gusto nila maraming mailalagay. So dito ako bumibili para maraming mabili. Dito sa Marikina Market, mabibili rin ang Christmas themed na mga kurtina. 90 pesos hanggang 200 pesos ang bawat isa, pero mas makakamura ka kung bibili ng maramihan. 30 to 50 pesos naman ang pillowcase, 100 pesos naman ang ref cover. Kung gusto mo naman makapiling si Santa Claus ngayong Pasko, magtungo dito sa isang shop sa Provident Village, Marikina para makamura. Made of fiber resin po siya. So kahit gawin po siyang outdoor, hindi po siya madaling mag-fade or nagtumutuklap ang color. Payo naman ang mga nagtitinda ngayon pa lang ay bumili na habang mura. Bagyan naman babagsak rin ang presyo ilang araw bago magpasko. Pero asahan na dagsana ang mga mamimili. Kapapasok lang po ng balita, nagpanggaan po ang dalawang truck sa C3 Corner A. Bonifacio at may ilan po si Oscar Oida. Oka. Ito ay medyo nakaka-apekto na. Itong nangyaring aksidente dito sa may trapiko, dito sa may C3, bago sumapit sa kanto ng Sergeant Rivera. Mangyari pasado alas 3 paigan nang maganap ang aksidente. Isang trailer truck
ang sumalpok sa sinusundan niyang isa pang dambuhalang truck. Ngayon sa lakas ng pagkakasalpok, talagang naipit ng gusto yung driver ng trailer truck, dahilan para kung kailanganin gumamit ng mga tinatawag na power tools, yung mga rescuer na nagsipag-responde at tumagal-tagal din bago naialis nila sa pagkakaipit etong driver na nakininalala sa pangalang Feliciano Bayeta. At sa kabutihang palad naman Igan, ay agad din siyang naitakbo sa pinakamalapit na ospital. Yun nga lang, itong truck na